Pagkaraang magkausap nina Liu Feng at Ryan Tanchin sa pad-ating na malaking laban ni Yu, ay inaasahang makakaapekto sa buong lugar, ngunit magiging ligtas silang lahat habang nagtatago sila sa mga underground bunker. Ngunit ipinapayo ni Yu sa kanila na huwag basta-basta magpakampantet. Nang marinig ang impormasyong iyon, tinanong ni Liu Feng kung lalaban ba si Yu sa sumpa ng Boss Monsters. Dahil gusto rin pumunta ni Liu Feng, ngunit hindi pa rin ito pinapayagan ng kanyang lakas. Hiniling ni Yu kay Luo Feng na huwag na pag-usapan ang tungkol dito. Malapit na siyang makarating sa shelter at maaari nilang pag-usapan ang lahat ng iyon mamaya pagkatapos ng pulong, narinig ay agad na ibinaba ni Luis Feng ang telepono. Habang si Yu na may 3-step plan muna, babalik si Yu sa academy para bigyan ng gamot ang principal, pagkaraan ay babalik siya para patayin ang boss monster sa Zone Sham to collect the XP points at ma-unlock ang Special King account before the boss battle. Pagkatapos ang ikatlong hakbang, ay gagawin niya ang pagsubok sa gilid ng labanan ng boss monster at aalamin ang kahinaan ng boss monster. Biglang maraming mga espesyal na eroplano ang nagliliparan malapit sa kanyang ulo. Hinala ng binata na ito ay isang escape formation mula sa isang grupo. Masayang-masaya si Yu na makita ang eroplano dahil nahirapan akong makita ang unit ng eroplano sa Night Zone, nakikita na ang lahat ng mga plano ng koponan ay natipon sa Night Zone. Hula niya na malapit nang magkaroon ng labanan sa halimaw sa lugar na yon. Dahil iisa lang ang boss monster na parating, malamang na mahirap para sa buong koponan na magkasundo sa isa't isa kung hindi sila nakikipag-usap o nakikisali sa digmaang sibil, pagkatapos ay dapat na nilang simulan ang pakikipaglaban sa boss at magtulungan. Ngunit sa alitan sa pagitan ng mga grupo, ito ay magbibigay kay Yu ng oras upang mangolekta ng mga puntos ng XP. Umaasa na lang si Yu ngayon na may sapat na mga halimaw na natitira sa Zone Sham upang posibleng mangolekta ng 1,000,000 X points. Habang ang ibang mga tao ay umiwas sa mga halimaw at umaasa na hindi makatagpo ng anumang mga halimaw. Ngunit si Yu ay kabaligtaran. Ngumiti si Yu at umaasa na hindi siya bibiguin ng mga halimaw. Habang tumatakbo sa magulong Night Zone, naisip ni Yu na kung ang isang propesyonal na koponan ay pumasok, kung gayon ang krisis na ito ay dapat na malutas ng mabilis, ngunit ang tiyak na oras ay nakasalalay sa kahusayan. Kaya't ang manatili sila at magtago sa loob ng akademya ay talagang ang pinakamagandang bagay. Binigyan na rin si Yu ng potion para maibalik ang kalagayan ng principal, kaya nawala lahat ng alalahanin niya pagkatapos na makarecover ang principal kahapon, at diretso na ding sasabihin ni Yu sa principal na ginamit niya ang lahat ng gamit mula sa Academy Treasure Room, at ang ilan sa mga ito ay ginamit. Sa labanan, kasama pa dito ang pribadong koleksyon ng prinsipal. Humingi ng tawad si Yu at humingi ng paumanhin upang hindi sisihin. Sa kabutihang palad imbes na sisihin si Yu. Nagpapasalamat ang prinsipal kay Yu sa tamang paggamit ng gamit basta ito ay haharapin ang mga halimaw, hindi lang ang personal na kayamanan ng prinsipal. Pinahintulutan pa si Yu na gamitin ang buong mapagkukunan ng akademya. Tuwang-tuwang sinabi ng punong guro na kung hindi tumanda ang kanyang katawan, malinaw na lalaban siya kasama ni Yu. Ngunit pagkasabi niyon ay umubo muli ang principal at nanghina ang kanyang katawan na halos malaglag. Sa kabutihang palad, nakakatulong si Teacher Lai sa tamang panahon. Hiniling ng guro sa principal ng paaralan na magfinga dahil kagagaling lang ni Yu mula sa malubhang pinsala. Mukhang nag-aalala rin si Yu sa kalagayan ng principal. At ng matandang prinsipal hindi nabawasan ang sigasig. Ngunit umaasa si Yu na maging mabagal magsalita ang prinsipal upang hindi masyadong mag-alala si Yu at nabigla ang prinsipal sa masigasig na saloobin pagkatapos na asikasuhin ang mga bagay sa akademya, malayang makakalabas si Yu para manghuli ng mga halimaw. Ngunit sa labas ng akademya, wala siyang nakita ni isang halimaw, hanggang sa labas ng akademya ay wala. Hanggang sa biglang, ilang halimaw ang lumitaw ng sabay-sabay, at ang mga halimaw na iyon ay level 30+. Ang mga halimaw ay masaya na may mga halimaw pa rin na lumilitaw sa kapitbahayan. Masaya silang makakain muli ng tao pagkatapos ng sapat na paghihintay. Ngayon ay hindi na sila magrereklamo dahil may isang lalaking pinapunta sa kanilang pintuan para mawala ang pagkabagot sa halip na matakot. Masaya si Yu na makita silang lahat. Nagtanong pa ang binatang ito kung nasaan ang iba pa nilang kaibigang halimaw. Bakit ang numerong ito lang ang nakikita ni Yu sa mga halimaw na tawagin ang iba pa nilang mga kasama para manood? Habang nakatingin sila sa mga taong bihirang lumitaw sa lugar, ang mga halimaw ay halatang galit na nakakita ng isang matapang na saloobin.
Naiinis sila na ang isang level 6 na basurang tulad ni Yuwu ay naglakas loob na kumilos ng mayabang sa harap nila. Ginamit agad ng isang boss monster ang higanting martilyo nito para durugin si Yuwu ng pira-piraso. Sa kabutihang palad, nagawang harangan ni Yuwu ang pag-atake ng nilalang gamit ang kanyang napakalakas na kalasag. Nagkomento si Yuwu sa ginawa ng halimaw na toro at masyadong impulsive, kahit na si Yuwu ay hindi nakasuot ng pula sa oras na ito upang pukawin at inisin ang halimaw na toro. Bukod dito, ang mga puntos ng EXP mula sa mga halimaw na iyon ay hindi rin magiging sapat upang mapuksa ang kakayahan ni Yuwu. Pagkatapos sabihin na nilaslas ni Yuwu ang leeg ng halimaw na toro hanggang sa mamatay ito sa mismong lugar, maraming halimaw ang nagulat nang makitang level 6 ang tumalo sa halimaw na bullhead. Parang hindi nila pinaniwalaan si Yuwu. Dahil madali lang natalo ni Yuwu. Naniniwala sila na itinatago ni Yuwu ang kanyang lakas, nakikita ang mga halimaw, na nakikipagtalo na hihilingin kay Yuwu na huminto. Habang tumatakbo at sinasabing Polem, agad siyang hinabol ng mga halimaw dahil akala nila ay aalis na ang binata. Si Yuwu ay tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya upang maiwasan ang pagtugis ng halimaw. Tulog pa rin ang halimaw na pusa hanggang sa nabigla ito at nagising, napagtantong may humahabol sa mga tao dahil dumarami ang humahabol na ilan sa mga halimaw ay nakitang tao ang hinahabol at agad na sumama sa paghabol. Hanggang parami ng parami ang halimaw na humahabol. Habang tumatakbo si Yuwu, tumingin si Aiwo at binilang na may humigit kumulang 30 halimaw na sa lugar ang humahabol sa kanya, kaya naramdaman ni Yuwu na sapat na iyon hanggang sa bigla siyang huminto. Akala ng mga halimaw ay pagod na pagod si Yuwu kaya hindi na siya makatakbo pa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumikha si Yuwu ng magic shield na agad na tumakip sa lahat ng halimaw. Ito ay isang medyo malakas na G-rank na kalasag at may pangmatagalang panahon na 360 segundo. Ang mga halimaw ay naghinala na si Yuwu ay nawala ng pag-iisip dahil ginamit niya ang kalasag upang bitag ang kanyang sarili at ang mga halimaw. Hinala nila na pinaplano ni Aiwo na hulihin silang lahat ng sabay-sabay. Gamit ang kalasag na iyon, sinagot ni Yuwu na hindi tama ang kanilang panauhin. Pagkatapos ay naglabas si Yuwu ng 2 higanting baril na ginawa niya at agad na inatake ang mga halimaw na kasama nila. Lahat ay naghiyawan sa sakit ang mga halimaw na nasa loob ng kalasag. Gusto nilang tumakas, ngunit huli na ang lahat dahil nakulong na sila ng kalasag. Ngunit may isang halimaw na nagpaalala sa kanila na salakayin si Yuwu ng sabay-sabay. Dahil mag-isa lang si Yuwu at marami sila. Ngunit sa kabilang banda ng gustong tumakas ng mga halimaw, maraming maliliit na spider robot ang lumitaw na pumapaligid sa kanila. Ang robot ay espesyal na idinisenyo upang makahanap ng mga kaaway at agad na sumabog, na lumilikha ng isang malaking pagsabog para sa kaaway. Tiniyak ni Yuwu, sa pamamagitan lamang ng na-assemble niyang spider robot, maraming halimaw ang agad na nalipol sa isang pagsabog. Sa kabutihang palad, naihanda na ni Yuwu ang King Fire Shield nang mangyari ang pagsabog. Sinabi ni Yuwu na ang mga pagsabog ay isang sining, ngunit nakalimutan ni Yuwu kung sino ang nagsabi ng napakagandang parirala. Siya ang nagsabi ng napakagaling. Matapos maalis ang mga halimaw, nakakuha si Yuwu ng maraming karanasan. Sa kabuuan, nakuha ni Yuwu ang 120,000 X puntos. Masaya si Yuwu dahil sa paraang ito ay mabilis siyang makakaipon ng maraming karanasan. Sa ganitong paraan, ang mga target na puntos ay tiyak na makokolekta kaagad, ngunit alam ni Yuwu na ang lugar ay wala ng maraming halimaw. Kung gusto pa niyang makakuha ng mas maraming biktima, pagkatapos ay kailangan niyang pumunta ng malalim sa lugar ng boss at tiyak na magiging komplikado ang sitwasyon pagkatapos nito. Ngunit may isip ni Yuwu na ang isang solusyon ay mahahanap para sa problemang ito mamaya sa battlefield. Masyadong matindi ang labanan ngayon at nag-aalala siyang baka maakit nito ang ibang koponan para kunin ang premyo. Kaya kailangan niyang magmadali upang kunin ang kanyang premyo bago sila dumating at lumikha ng mga pagkalugi na hindi katumbas ng pagsisikap ng lahat ng mga item na ibabagsak ng mga halimaw. Nakakuha si Yuwu ng isang maalamat na kalidad ng item. Nagulat siya na ang isang ordinaryong halimaw ay maaaring magpabagsak ng isang alamat na tulad nito. Ngunit sa kasamaang palad, ang hiwa na kinuha ay 1 sa 5 piraso. Kaya't mayroon pang 4 na fragment upang maperpekto ang bagay. Ang mga ukit sa mga pira-piraso ay kakaiba rin at wala pang nakitang ganyan si Yuwu kahit dati pa. Nahulaan ni Yuwu na ito ay banyagang teksto. Tanong ni Yuwu,
Kung sino ang taong makakaunawa sa mga salita pagkatapos naganap na matipon ang bawat bahagi. Iniisip ni Yuo kung paano siya makakakuha ng impormasyon tungkol sa fragment. Biglang sumulpot ang isang malaking lalaki na may 4 na babaeng bodyguard na nakapalibot sa kanya. Ang matandang lalaki na may kaay-lahilakbot na mukha ay nagtanong kung ano ang nangyayari sa lugar na yon. Bakit umuusok? Siya ba ang may kagagawan ng buong gulo? Ang malaking tao ay tinawag na Leita. Level 55 siya at mula sa Team Chewing Seat mula sa grupo ng Tanchan na may seryosong mukha ay humihiling na sabihin ni Yuo ang katotohanan kung gustong pang mabuhay. Agad na nagtaas ng kamay si Yuo at pinakiusapan ng Chowning Seat Team Leader na huwag siyang barilin dahil harmless student lang ako. Agad namang tinanong ng chairman ang kanyang mga tauhan na kumpirmahin kung anuman si Yuo na talagang idineklara na isang ordinaryong estudyante. Nataranta ang chairman dahil hindi alam kung sino ang pumatay sa malaking grupo ng mga halimaw na yon. Siyempre, naiinis si Yuo dahil ang daming na-miss out sa napakaraming experience na puntos at item. Tinanong tuloy ng leader kung ano ang ginagawa ng isang level 6 na tulad ni Yuo, doon habang pinagbabantaan siya. Gusto kong malaman kung ano ang nasaksihan ni Yuo at kung sino ang pumatay sa mga halimaw. Hiniling ng taong yun kay Yuo na sumagot ng matapat at huwag magtago ng anuman. Agad namang pinakiusapan ni Yuo ang chairman na huminahon muna. Pagkatapos ay sinabi ni Yuo na ang kanilang universidad ay inatake ng mga halimaw, at tumakas lang ako sa gulat at hindi sinasadyang nahiwalay sa grupo. Tumakbo ako doon at hindi ko alam kung ano ang nangyari doon, ngunit ang chairman ay may ibang pananaw na nakaharap sa banta ng naturang kutsilyo. Karamihan sa mga tao ay subconsciously umigtad ito. Ngunit hindi ito ginawa ni Yuo. Hinala ng chairman na si Yuo ay isang spoiled at mabagal na tumugon bilang estudyante na hindi man lang alam kung ano ang panganib at kamatayan. Ngunit kahit papaano ay napakaswerte ni Yuo dahil nakaligtas siya kahit na nag-iisa siya. Pagkatapos ay tinanong ng pinuno na hindi na siya hahadlang sa daraanan. Samantala, ang pinuno ay tututuon sa pakikipaglaban sa pangkat ng Mag-ong, at si Yuo ay dapat lumayo. Tinawag ni Yuo ang koponan ng Mag-ong, ang pinakamahusay na koponan na nirarango sa tuktok sa buong taon. Nabalitaan ni Yuo na ang lahat ng mga manlalaro at ang koponan ay napakalakas at walang piitan na hindi nila kayang talunin at siguradong walang kapantay sila. Malalaman mo agad na ang mga Chewings niya team nilayon para labanan ng Mag-ong team. Kaya naman, sinubukan ni Yuo na magpatuloy na maghukay ng impormasyon sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng pakikipag-usap sa chairman. Tamang-tama, naririnig ang mga salitang tumatagas. Galit na galit ang Chewing Seat Team Leader. Wala akong pakialam kung gaano kalakas ang koponan ng Mag-ong, ngunit sigurado ako sa araw na iyon ay tiyak na matatalo ko sila upang ang Chewing Seat Team ay maaaring maging bagong pinakamalakas na koponan sa kanilang lugar. Alam pa ng team leader na nandoon din si Hume, ang napakagandang babae kahit na napakataas ng level niya. Pero syempre, kung magtatagumpay ang kahirman at matalo niya sila mamaya, kailangan ko munang matikman ang babae. Hindi sigurado si Yuo na magagawa ito ng chairman dahil napakalakas nila ni Hume. Ngunit, susubukan pa ring pukawin ni Yuo ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagsasabi na ang koponan ng Mag-ong ay napakahusay. Kaya dapat naghanda na ng plano ang Chuyangsi team. Ang kapitan ay naghanda ng kanyang plano. Pero syempre, hindi ko ihahayag kay Yuo at pinalayas sila. Sinabi ni Yuo na ako ay isang estudyante na gustong marinig ang lahat. Nakikiusap si Yuo sa pinuno ng pangkat ng Chewing Seat na pagbigyan siya ng kanyang hiling. Syempre, galit na galit ang Chewing Seat team leader. Ipanahayag na mabait na ang chairman para manatili na buhay si Yuo. Ngunit para sa chairman nagiging magaspang si Yuo. Agad na sinubukan ng pinuno na salakayin si Yuo sa oras na iyon at magtagumpay sa pagpugot sa kanyang ulo. Ngunit lumalabas na ito ay isang manika lamang na ginawa gamit ang mga kasanayan sa puppet card. Ang tunay na Yuo ay handa na. Gamit ang kanyang espada mula sa simula ng team leader na si Lado. Siya ang unang nagsimula, kaya ayokong mesisi sa pag-alis ng mga karanasan niyang puntos. Sinimulan ni Yuo na salakayin ang pinuno na nagngangalang Lado. Napansin agad ni Yuo na hindi na paabutan sa pangalawang drop. Kaya ngayon na, hindi kayang pumatay ay Yuo ng level 50 pataas na tao sa loob ng ilang segundo. Kailangan lang baguhin ni Yuo ang estilo ng paglalaro para manalo sa laban dahil sa ngayon ay outnumbered si Yuo. Siyempre, galit na galit si Lado dahil talagang nagpanggap si Yuo na mahina at tanga para linlangin sila. Kahit na napakalakas ni Yuo,
Hiniling ni Ladu sa kanyang mga tauhan na barilin si Yiwo habang sasalakayin niya ulit si Yiwo. Desidido si Ladu na putulin ang katawan ni Yiwo at saka kunin ang bangkay niya para epakain sa mga halimaw. Alam ni Yiwo na ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito ay nasa mataas na antas, at ang laban sa pagkakataong ito ay 1 versus 5. Ayaw na niyang patagilan pa. Dapat agad nang wakasan ni Yiwo ang Battle Lion at isa-isa silang sirain. Sa kabilang banda, naiinis si Ladu sa mga kilos at salita Yiwo, dahil mag-isa lang siya laban sa Chewing Seat Team. Pero syempre, sinabi ni Yiwo na hindi siya tanga. Mayroon si Yiwong firepower upang i-back up ito. Muling inilabas ni Yiwo ang kanyang sandata at ginulat ang Chewing Seat Team. Sinabi kay Yiwo na ang mga armas ay nasa kulang period pa rin, kaya kailangan niyang bigyang pansin ang mga natitirang armas at bala. Sa kabilang banda, ang babaeng nakatanggap ng apoy mula sa gayong espesyal na mabibigat na sandata ay mapoprotektahan lamang ang kanyang sarili. Pinakilos niya ang kanyang mga tauhan para salakayin kayong mga lobo para makaisip siya ng paraan para sirain kayo. Gumagamit ng dalawang armas. Nakita ni Yiwo ang 4 na subordinate na umatake sa kanya gamit ang lakas ng kidlat, na tila nagpapabilis sa kanilang bilis. Bagamat nagulat si Yiwo na naniniwalang hindi nila mahaharangan ang ruta mula sa lahat ng panig, nagsimulang umatake si Wo, ngunit ang lahat ng ngumunguya ng mga tauhan ng kanyang koponan ay mabilis ding nikailag. Sa sandaling iyon, 4 sa kanyang mga tauhan ang biglang umatake sa kanya ng sabay-sabay sa kanyang puso, namangha si Yiwo sa magandang pagtutulungan ng gayong propesyonal na koponan. Nahirapan si Yiwo na harapin ang bilis ng kidlat ng 4 na magagandang babae and Chewing Seat Team. Nagtulungan ng mga subordinate, ngunit hindi man lang nasundan ang mga galaw ni Yiwo na dama na lubhang disadvantage na maging isang napakahirap sa mga espesyalista sa katangian at PvP, dagdag pa, kailangan niyang hawakan ng sabay-sabay. Naramdaman pa ni Yiwo na mas magaling sila kaysa sa pinuno, ngunit napagtanto ni Yiwo na nawala na sila. Mabilis na tinanong ni Yiwo si Wise na maghanap ng mga kagamitan at uri ng bilis ng mga item sa kanyang imbakan. Kaagad na natagpuan ni Wise ang 2 piraso ng kagamitan sa isang item sa oras na iyon, katulad ng level 45 Thunderstone Electric Armor na nakuha mula sa dating pinuno ng mersenaryong Black Tiger, na maaring tumaas ang bilis. Pagkatapos nito, mayroong pagpapalakas ng MC Queen's Heart, na isang personal na item ng prinsipal na maaring sumipsip ng kuryente upang tumaas ang bilis. Nakumpirma ni Wise kung gagamitin ito ni Yiwo ngayon dahil ang puso ng MC Queen ay ang huling item na may medyo malaking boosting effect. Isinaalang-alang ni Yiwo ang mga salita ni Wise, kahit na maaaring mawala sa akin ang lahat ng nakuha ko sa treasure room sa pamamagitan ng pagsira sa team, makakakuha ako ng 1,000,000 puntos ng karanasan na magbibigay sa kanya ng pag-asa na makapagbukas ng account na may mahusay at mapanirang kapangyarihan. Sabik siyang subukan ito, kaya agad niyang sinimulan ang pagsasama-sama ng lahat ng kagamitan at mga gamit. Medyo nalilito ang Chewing Seat Team sa nangyayari. Hindi nagtagal ay lumitaw si Yiwo sa bagong baluti. Sinabi niya na bilang isang tao, hindi dapat na mas mabilis kaysa sa iba, ngunit ang kampyonato ay isang lalaki lamang. Ang mga tauhan ng Chewing Seat ay tila gustong maglaro ng mabilis. Sa makatuwid, ihahain na lang sila ni Yiwo para maglaro hanggang sa huli. Habang si Yiwo ay nilagyan na ngayon ng Thunder MC Queen Battle Armor, na maaaring sumipsip ng kapangyarihan ng katangian ng kidlat. Nadagdag ang lakas kapag inatake at naparalisa ang kalaban sa loob ng 2 segundo, ang Chewing Team na kanyang pinagsama-sama, ay nakita ang pagbabago sa mga katangian na natural na minamaliit si Yiwo. Pakiramdam nila ay nakahihigit pa rin sila sa dami, bilis, at antas. Si Yiwo ay ganap na walang pagkakataon na malampasan sila, at hindi banggitin ang mga bala sa kanilang bilis ng pagbaril, na tinutulungan ng isang kidlat. Siyempre, confident si Yiwo na hindi siya magpapatalo dahil nasa akin din ang blessing ng kidlat na iyon. Agad na inatake ni Yiwo ang lahat ng Chewing Team na nakasalubong niya, at nagulat sila dahil napakabilis niyang gumalaw. Hiniling ng iba pang mga subordinate na huwag magpanik ang lahat kung walang silbi ang mahaba at malalayong putok, pagkatapos ay maaari nilang gamitin ang malapit na labanan upang talunin siya. Pagkatapos ay maghahanda siyang salakayin ang isa sa mga babae. Dati ay humingi siya ng tawad dahil hindi siya nambubuli sa ibang babae. Bukod kay Yang Fei at baka sa ginawa ni Yua, masasaktan sila. Sinipa ni Yiwo ang babae at napakagaan ng loob na makakita ng pagsabog sa bawat pag-atake na ginawa ni Yiwo, at lubos siyang gumon.
Para sa kanya, hindi talaga binaygo ni Thunder MC Queen si Yuo. Gayunpaman, bago siya magkaroon ng oras upang ilipat ang ilang mga granadang nakapalibot kay Yuo, at sumabog agad. Pinagtawanan niya ang isang subordinate, kahit na medyo mabilis ang lalaking yon. Gayunpaman, hindi makakatakas si Yuo sa kanilang maraming pag-atake. Ang level 50 electric grenade ay magiging isang libingan para kay. Gayunpaman, sa kabilang banda, talagang lumakas si Yuo dahil na-absorb niya ang enerhiya ng kidlat mula sa nakaraang granada. Tinanong talaga ni Yuo kung mayroon pang ibang lakas at lakas na makukuha niya mula sa kanila. Siyempre, nagulat ang mga lalaki sa lakas ni Yuo. Napagtanto kaagad ng isa sa iba na ito. Dahil ang armor na suot ni Yuo ay maaaring sumipsip ng mga pag-atake ng kuryente at kidlat at ma-convert din ang pinsala sa mga buff.